Atin pong bigkasin yung aking pangako sa Panginoong Jesucristo. Ready now? Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo pa lamang matatagpuan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 5 verse number 2. Ito po ang ating mensahe ngayong oras na ito. The home that succeeds. Ano bang klaseng gusto mong pamilya? Pamilyang natatalo o pamilyang nananalo? Am I right? And I would like to teach you the kind of home that God would bless. Genesis 5 verse number 2, ano pong sabi ng Word of God? Male and female created He them and blessed them and called their name Adam in the day that they were created. Tingnan niyo ha, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at pinagpala sila. Ito ba ang gusto mo mangyari, Raju, Lucille, sa family mo? That God will bless you? Yun ba ang gusto mo mangyari, Princess, sa inyong pamilya ni Amara? Yun ba yung gusto mo mangyari? Oh, JR, pag nag-asawa ka, Doc Judge, do you want a family that is blessed by God? Do you want a family that is succeeding? Father, we ask you that you help us. Give us grace and mercy. Kausapin mo kami. Salamat sa mga nanonood dito po sa aming auditorium. Kasama namin umawit, tumayo, umupo, nakinig, mag-challenge. Kailangan po namin ng banal na spirito na magtuturo sa amin, magkukonvict sa amin. Kailangan namin encouragement, kailangan namin ng affirmation, kailangan din namin ng correction, kailangan din po namin ng redirection kasi may mga bagay sa aming buhay na hindi tama, hindi po akma sa iyong salita, kanya nahihirapan kami. Alisin mo ang kayabangan sa aming puso at palitan mo ito ng humility upang sa ganon kami po'y maging kagamit-gamit at yung pamilya namin, kagaya ng nabasa namin, you have no way to bless, but to bless us, Lord. Thank you. In Christ's name we pray. And all the people say, thank you. Please be seated. Wala na pong ibang arena pa na kailangan ng direksyon ng Diyos more than the arena of the Christian family. Sabi ko nga po sa inyo, okay? Yun pong bata na nagsabi sa kanyang kapitbahay, my father is a policeman. Galing po sa family yun, tama? Yung nakita ninyo yung lalaki na inaawat nung nanay niya na kumanta ng I don't care, may family rin ho yun eh. Okay? Yun din pong namatay nung nakaraan na nagkaroon lang sila ng party at pagkatapos ay hindi na nagising. Meron din family po yun. You see? Can you just imagine, do you wanted to see na yung anak mo nakipag-party kasama ibang mga tao and then all of a sudden mamamatay? Yun po, nakita natin namatay. Yung sinabi ko po sa inyo kagabi, okay? Yung classmate ni Emmeline, okay? Ang katotohanan pala, nakita na namin yung nangyari, okay? Yung kanilang garahe ay slope. Ronald, nakakulay gray siyang Raptor, okay? Inilabas nila yung Raptor muna, tapos tsaka yung Fortuner, tapos ipinmik yung Raptor sa taas, okay? Tapos yung Fortuner ginagabayan. Yung bunso palang anak, ipinark yung sasakyan, tapos ginagabayan niya, and all of a sudden, yung nanay lumabas sa bahay. Dumausdos yung Raptor. Naipit yung nanay at yung Raptor ay napunta sa may, kasi parang bangin at damuhan, patay. Tingnan nyo ha, nasa bahay, namatay. Nasa party, namatay. What does it mean? Death is certain. Am I right? Isang nagwawalwal, isang nagpa-party, patay. Isang nasa bahay, itinitignan lamang yung anak kasi bagong dating yung Raptor. Bagong dating, okay? Ang ganda, kabibili lang. Gusto nilang maging blessing. And then yun pa yung dumausdos. At ang sabi, dumausdos daw, kanya nagpunta yung Ford para imbestigahan. Sabi ko, that's wrong, that's Raptor. Hindi ganoon yun, it's not defective. But anyway, parehong patay. Kanya ito ho ang gusto kong makita nyo. Pag ikaw ba'y namatay, ikaw ba'y 100% pupunta sa langit? Yan ang dapat nating tiyakin. Kasi marahil dumadalo ko rito, nakikinig ka, at nagtitake notes ka, nabibless ka, pero tanong, pag namatay ka ba, sa langit ka pupunta? Kasi itong babae, namatay. Okay?
overdose. Okay? I don't know, party drugs, I don't know. Speculation, pero may mga pinakitang picture na nakaupo siya sa salampak na lasing na sa harap ng CR, nakapispang ganyan, 4 o'clock in the morning. Okay? Tapos hindi na kayang bumangon, makalabas ng CR, doon na siya sa bathtub natulog, hindi na nagising. Okay? At pagkatapos, ito namang nanay, wala namang ginagawa, sinilip lamang, nasagasaan naman ng pinart ng bunso niyang anak. Parehong namatay. Ang tanong ko ito, kung sakali bang ikaw ay mamamatay, ito yung tinanong ko kay Wilson many years ago. Kung sakali bang ikaw ang mamamatay, 100% ka bang pupunta sa langit? Kanya tiyakin mo na si Kristo ay tinanggap mo sa iyong puso, nagsisikas sa iyong kasalanan, at ikaw ay nagpahayag na kailangan kong kaligtasan, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, ngunit ikaw lamang ang pwede magligtas sa akin. Alam mo, pag na-save ka na ganyan, anumang klase ang family na meron tayo, anumang klase, dysfunctional man yan, kung single parent ka galing, kung hindi mo naramdamang ikaw ay minamahal ng pamilya mo, pwede tayong magtagumpay kasi meron kang kaligtasan. Kasi mayroong pagtuturo sa iyo, okay? Alam niyo po, pag inalaw mo ang banal na spirito na pangunahan ka sa family mo ngayon, sa pamumuhay nito, na sa mga real child, marami pong challenge, okay? Nakakatakot po ang magkaroon ng family ngayon. Nakakatakot pagka you're away from God, pero maganda but you stay in faith and obey His word. Pwede po yan eh. Kasi meron po tayong pattern, meron po tayong Bible, meron po tayong bagay na pwede nating makita. I would like to say, lumaki po ako sa dysfunctional family. May kakatok sa bahay namin. Andiyan ba yung tatay ko? Sinong tatay mo? Si Pakito. Yung tatay ko kaya yun. Bago mo naging tatay yun, ako muna naging anak. Matanda po sa kasing edad ng nanay ko eh. Ang tatay ko po'y 1913 pinanganak. Okay? Ang nanay ko po'y 1944. Nakita niyo yung discrepancy? Parang anak niya yung nanay ko eh. Pinanganak ako 1964. Okay? Yung nakita kong mga ate ko daw at kapatid ko, kasing edad ng nanay ko. At yung tatay ko po'y namatay sa ibang bahay, sinundo pa namin. Do you understand where I came from? Dysfunctional. Walang Bible. Pero bakit nagkaroon kami ng pamilya na nagpaparangal sa Diyos? Ba't nagkaroon ako ng anak na nag-intay ng 28 years old bago manligaw at nagpaalam pa sa akin? Okay? At nagpaalam, pwede po ba tayo, Dad, na sa Saturday, maaabala kita. Sabi ko, no, I will avail myself. What we gonna do? Sa Sabado, formally, mamamanhikan po kami. Okay? Formally, pupunta kami sa bahay. Diyan sa may F-Cruz. O-order lang kami ng pagkain sa madadaanan namin dyan. It's either sa kaliwa o sa kanan. Para maihatid. At sasabihin ko, balae, kami po'y mamamanhikan na. Isipin mo yung anak kong lalaki na panganay at babunso, parehong mas gwapo sa akin. Ako ho pinakapangit, pero they kept themselves pure. JR, kung meron kang nililigawan, dapat itrato mo ng maganda. You see? Yung sasabihin mong, hindi kita sasaktan, iingatan kita. Dapat ganon. Ha? Moses, natindihan mo? Pag dumating ka ng 50 years old, dun pa lang. Hindi ngayon. Okay? Alam nyo, kailangan po nating ipag-pray ang family. Kailangan ng tulong ng Diyos, ng tulong ng Diyos, ang bawat family. Kasi po ang family, ang home, yung tahanan, ito po yung center ng civilization. Diyan po nagmumula yung presidente, diyan nagmumula yung senador, diyan nagmumula yung pulis, diyan nagmumula yung magnanakaw, diyan nagmumula yung mga scammer. Sa pamilya po. At ang greatest need ng ating pamilya, ng ating orto, ay spirit-led Christian home. Yung hindi si nanay ang namumuno, hindi si tatay, kundi may Holy Spirit na naggagabay sa kanila. Kasi, huwag niyo hong hahayaan yan. Lumaki po tayo ng malayo sa Bible. Okay? Yung nag-pray kanina si Hamed, he never met his father, he never heard his father, he never knew who his father was. Pero bakit matino? Kasi may church. Kasi may nagpipreach. Kasi may nagtuturo.
Nagbigay pa nga ng 2,000 square meters na property sa Pangasinan. You see, iningatan ng sarili. Sabi ko sa kanya, huwag mong sasaktan yung anak ko, si Harriet. Huwag. Hindi po, iginagalang ko po si Harriet. Dapat. You see? Kasi, saved ka. Mananampalataya ka. Kristiyano ka. Tatandaan niyo po, pag sinabi nating home or Christian home, hindi dahil si tatay at nanay nagsiserve, hindi dahil si salay nasa simbahan, hindi dahil ang panganay nandito, dahil meron silang mga pictures na nakahang sa wall nila, hindi po. Ang tunay na Christian home ay isang lugar na kung saan ang family ay sumusunod sa liderato at direksyon ng banal na spirito sa buhay nila. You see, yung bang galit na galit ka na at gusto mo nang lasunin at gusto mo nang takpan ng una ng ulo kasi matigas, nagagalit ka. Pero hindi, Holy Spirit, paano ko bang kakausapin ng anak ko? Paano ko bang kakausapin ng asawa? Magdadabog ba ako? Mga-away ba ako? Magbumura ba ako? Paririnig ko ba sa kapitbahay yung away namin? O magtitimpi ako? What? Yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay isang bahay na kung saan ang Word of God ay binabasa. Ang prayer ay inuusal araw-araw, hindi lang kapag kakakain. You see? Alam niyo po, sa bawat pagbaba ko, mula sa bahay, bago ako mag-preach, pinagpipray ako ni Ellen. Hindi ho bababayan na hindi ako pinag-pray. At kahit ako po'y nasa ibang lugar, kahit ako po'y nagpipreach sa ibang lugar, kahit malayo po, kahit sa ibang bansa, I will always ask her, pray for me. My sons pray for me before I preach. Sa bahay ba ang Bible binabasa o sa simbahan lang? Sa bahay ba ang prayer ay normal? You see? Lalo na po ngayon may pandemya. Am I right? Imbis na magreklamo, magpuri, imbis na magreklamo, magpray, imbis na meron kang haraping suliranin at ikaw magko-complain, you will just say, kausap ko gabi si Jeff tsaka si Arman, sabi ko sa kanila, when you pray, you don't tell God the problem. You tell Him His promise. Pag nag-pray, Lord, alam mo, bigat na pinagdadaanan ko po, alam mo, inaapit po nila ako. Ipaalala mo sa Diyos yung pangako niya. Di ba, Lord, sabi mo, ipagtatanggol mo ko? O Lord, ipagtanggol mo kasi may imaway sa akin. Alam mo, Panginoon, ako po, inapi po ako nito. Di ba sinabi mo, ito po? Kanya, every time na nagpe-pray ka, dapat kinokot mo yung scripture. Lord, di ba sinabi mo, you will supply my needs? Inuna po kita, nag-alaga po ako ng pastor, ito po yung ginawa ko, Lord, pinapaalala ko lang ha, ikaw po nangako nito, in your own time, in your own way, in your own diskarte, I will wait for you. Ganun ba tayo mag-pray? Ha? Dapat makita natin yung family natin pag sanabing Christian, it is a place which people are trying to show the Spirit of Christ in their daily relationship. Yung bang kinis na kinis ka na, pero nagtimpi ka. Yung bang galit na galit ka at magdadabog ka, pero hindi mo ginawa. Kasi you have to portray, even if your siblings, yung kapatid mo, inaaway ka, bastos, walang utang na loob, may mga taong ganyan. You see? Sabi ko nga kanina sa mga kasama ko, alam mo, I frustrate a lot of people because they thought papatulan ko sila eh. Hindi ko pinatulan. Inaway ako, pinaringgan ako, inape ko, hindi ko pinatulan. Hinayaan ko lang yun. Bakit? Pinahintulot ng Diyos yun para mapansin niya ako. Hindi ako makikipagsagutan. Hindi ako makikipag-away. Hahayaan ko yun para ako'y matutong magtimpi. Hahayaan ko yun para ako'y matutong magpakumbaba. Hahayaan ko yun upang ako'y matuto na magkubli at magtago sa Diyos, hindi sa aking sarili. And I thank God for that wonderful thing. Kanina kausap ko si Joey, isa sa mga tauhan ni Carol Bacares. Sabi niya, kay Pastor galing yung devotion na pinadadala ko sa iyo. Ay, siya po. Sabi ko, yeah, bakit? Pastor, nakakatanggap ako ng devotion mo. Ito pong lahat ng tao dito nakakatanggap po. Pinadadala ko po yan. Sabi ko, okay. Sabi ko, sulit naman pala yung pagod eh. Sulit naman pala yung hirap ko na
yung sinusulat ko araw-araw na pinadadala ko sa 3,500 people, every night from 2014 up to now, sabi ko, Lord, salamat po. And how many people are coming and telling me, Pastor, salamat po. Tanong ko sa iyo, how do you treat your siblings? How do you treat your kapatid mo, yung ate mo, yung nangutang sa iyo, yung kamag-anak mo, yung nanay, tatay mo, na nakasakit sa iyo, yung pinsan mong nagchismis sa iyo, pinapatulan mo ba? Kung natuto ka magtimpi, natuto ka magpakumbaba, natuto ka magpasakop, natuto kang magpigil, aba, yun yung Christian home. Kasi walang alitan. Okay? So, ang tanong ito, paano natin may ensure na yung buhay natin, yung bahay natin, ay pagpapalain ng Diyos? Okay? Uulitin ko po ha. Sabi ng Genesis 5:2, male and female created in them and blessed them. I want that your family will be blessed by God. I'm praying that every day, araw-araw pinagpipray ko na yung family mo pagpalain. Yung pangangailangan nyo natutupad, na hindi ka pwedeng pasukin ng virus, at pwedeng sawayin ng Diyos yan, at pwedeng lumagpas yung virus, at pwede kang hindi mangailangan. O natutuwa ako sa mga Pernicol family, nakita ko ulit si nanay. O, di ba? O, sina kuya, andito yung mga, tumakaway-kaway pa to si Ed, si EJ. Kasi, I'm happy to see you. Kasi, and it is something that we should see. So, ano kailangan natin gawin? Unang-una, we need to have foundational roles. Ibig sabihin, para pagpalain ng Diyos ang family natin, meron tayong foundational roles. Pag sinabing foundation, ito ho yung pinakabuod, ito ho yung yung underlying principle, ito po yung fundamental, ito po yung kung saan nakatayo ang family mo. Pag hindi po define ang role ng tatay at ng nanay, ng anak, ng lalaki, ng kuya, ng ate, mawawasak po. Tingnan niyo po sinabi in Ephesians 6:1 hanggang verse number 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Tingnan mo verse 1 ha. Verse 1 muna, sundin mo ang nanay mo. Hindi sinabing matuwid na nanay. Hindi sinabing matuwid na tatay lang. Ayun me? Basta sinabi magulang. Am I right? Pero dapat ang pinuutos ni nanay at tatay, yung hindi kasasama. Tama? Tay, hindi ko na kayang sundin yun. Kasasama po natin yun Obey your parents in the Lord, for this is right. Kanya mo siya susundin dahil sa Diyos. Kanya ka magpapasok dahil sa Diyos. Kahit ano pang mali na ginawa ng tatay at nanay at nakita mo, yung sagutan nila, yung pagkukulang nila, yung hindi na pag-asikaso, you need to obey them in the Lord. Okay? Kasi pag hindi mo ginawa yan, masisira yung family. Ano sabi ng verse number 2? Parangalan mo at igalang mo ang ama't ima. Okay? Hindi sinabi yung matino lamang, hindi sinabi yung masipag lamang, hindi sinabi yung maalagay. No, ama't ina. Sapagkat ito'y unang utos ng may pangako. Anong pangako? Verse number 3, na ikaw ay magiging maginhawa at mabuti. Alam ba kung bakit minsan dumadanas tayo ng tinatawag na pagdadarhop ng pagsihirap? Kasi hindi ho natin pinaparangalan ang ating mga magulang. You see? Lumaki si Bonnie sa ilalim ng tulay. Squatter po sila. Pero pinangarap ni Bonnie na mabigyan ng kaginhawaan yung nanay sita niya. Ngayon may bahay na sarili. Inaalagaan nila. You see? Pero yung tatay at nanay niya, naniniwala ko may pagkukulang yan. May mga pagkataong nakita ni Bonnie yung maling ginawa ng tatay at nanay niya. Yung pag-aaway, hindi naman bingi yun Am I right? Lahat ng nanay at tatay may pagkukulang. Lahat ng nanay at tatay mayroong mga hindi nagawa, may mga sinabi na nga kung hindi natupad, kasi hindi naman sila Diyos, tao sila, magkakasala yan. Pero sa kabila ng sabi ng Bible, parangalan, igalang, sundin sa Panginoon. Why? That it may be well with you. Pag hindi po natin ginawa yan, hindi po magiging mabuti sa iyo yan. Hindi po magiging mainam yan. Kanya huwag kang magkikimkim ng sama ng loob. Huwag kang magtatampo, huwag kang lalaban, huwag kang sasagot. Huwag kang magiging lapastangan sa magulo mo. Kasi it will not be well with you. Huwag. At sabi naman ng Diyos sa tatay, verse number 4, at kayo mga ama, okay? Huwag niyong galitin ng inyong mga anak. Huwag nyo silang i-provoke na magalit.
kundi sila'y inyong turuan ayon sa saway at aral ng Panginoon. Meaning, may katungkulan tayo. Tuturuan natin sila, gagabayan natin sila, ipapanalangin natin sila. Ito po yung unang susi para ma-establish natin at ma-maintain natin ang isang spirit-led home. Ang Kristiyanong magulang ay nagpapasakop muna sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, anak, pumunta ka sa Sunday school, ikaw tay, tsaka na. Mali. Tayo, ako natutuwa, dati si Nicolang nandito, ngayon pati si nanay niya nandito. Am I right? Andito sila. Dati si Nicolang Ngayon nandito silang magnanay lagi. Natutuwa ako minsan sa umaga, minsan sa gabi. Minsan nga natatakot ko kay Nicole kasi nagagrab lang to Bata. Sabi ko, pahatid nyo na lang yan. Nakakatakot pa. Kasi, ngayon nakikita ko, magkasama na sila. Natutuwa akong makita, nandito si JD, nandito rin yung tatay niya. You see, tayo ho, ipapakita natin ito. Kasi kung hindi tayo mag-yield, hindi tayo magpapakita, hindi tayo susunod, anong pwede nating ituro? Ang mga magulang po ay na hindi gumaganap ng kanilang bahagi, wala pong possibility that that home will be what God intends for it. You know what God's intention for family? To bless them. To bless them. Okay? Sabi nga ni Dr. Lee Reverson, everything rises and falls on leadership. So, ang tanong, ano ba yung foundational roles sa family? Ano ba yung foundation? Ano ba yung basic? Ano ba yung mga gagampanan nating papel? Unang-una po mga kapatid, ang magulang, ang parents, sila po ang magpupuno ng role of a godly authority. Ibig sabihin, hindi lang kailangan ng anak mo ng tropa. Hindi lang nila kailangan ng best friend. Natutuwa ako pag ang nanay mo, best friend mo. Natutuwa ako pag ang tatay mo, chokaran mo, close kayo. Pero more than that, dapat may authority. May spiritual authority. Ano pong sabi ng Ephesians 6:1? Mga anak na lalaki, sundin nyo at magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Verse 2, igalang nyo ang iyong matama, siya siyang utos na may pangako, upang ito'y maging mabuti, mainam sa inyo. What does it mean? Listen kids, parents are to be obeyed. Dapat sumunod sa magulang. Cheska, hindi ka ang masusunod. Si Daddy Romel mo at saka si Mami Chaser. Sige, tumawa ka pa. Lakas mong mang-asar. Nagkamali lang ako ng bigkas. Kala mo naman, ang galing-galing mong magbigkas. You know what I'm saying? Parents are to be obeyed. Sa panahon natin ngayon, yung roles na completely reversed. Makikita natin yung mga bata, sila nagdidikta sa nanay, anong gagawin, anong kakainin, anong susutin, anong oras manonood ng TV, anong oras, subukin mo. Makikita mo yung bata, payapa, patayin mo yung wifi. Patayin mo yung TV. Parang siya nagbabayad. Shh. Kayong mga anak, just. Shh. I'm watching you. Abby, Rich, hindi kayo nagbabayad ng kuryente. Hindi kayo nagbabayad sa Meralco. At ng tubig, hindi rin kayo gumagasto sa bahay para sa pagkain. Wala kayong karapatang magtaas ng boses sa mga magulang. Liam, nakikinig ka? Ha? Kahit boss ka doon sa Bake Essential. Okay? Wala pa akong bonus sa'yo, kamote ka, ha? Johans, you have to obey your parents. Okay? The Bible says plainly, God's plan is for children to obey their parents. Okay? More than ang anak na babae needs a mother to be her best friend, she needs a mother who is a spiritual authority. Anak, hindi maganda yung suot mo. Ba't nakikialam ka? Gusto ko to. Gusto ko sumaya. O, di sige. Yun ang sinagot ni Dasir sa nanay niya. Sumaya. O, sumaya ba? Patay. Patay. Hindi pwede. You see? We're still under the authority. GJ, Adrian, Andre,
Oh, huwag kang gumanon. Gumagano ka pa eh. Okay? Ang laki-laki mo naman eh. Sumunod kayo sa nanay nyo. May pinagdadaanan na nanay nyo. Maganda yung ginagawa nyo. Nakita ko nung naging matigas ang ulo nyo, pinagluto nyo ng almusal ang nanay nyo. Tama yun. Okay? Pag may maling ginawa, itama. Mag-apologize. Ipagluto. Sorry kanina ha, sumagot ako eh. Pero pinagluto kita ng pagkain. Dapat ganon. Dapat ganon tayo sa magulang natin. More than a son needs a good body, he needs a dad who is a spiritual leader in the home. Mga tatay, tayo ba spiritual leader? You see? Sinasabi ba natin, ayusin natin ang ating sarili. Hindi ganyan ang pag-solve ng problema. I grew up in a fatherless home. Wala akong tatay eh. Kanya nung masave ako, dinikit ko sarili ko kay pastor. Hindi nga ako close kay pastor eh. Ang paborito ni pastor si Tony Bellesa, si alam ni Tony Bellesa yun eh, si Donglo. Hindi ako. Wala akong pakialam. Ayaw mo sa akin, didikit ko sarili ko dito. Dikit ako ng dikit. Wala akong pakialam. Tatay ko nga, pinamigay ko, dinikit ko sarili ko, ikaw pa. So siya naging tatay ko. Yung hindi ko magawa sa tatay ko, hindi ko magawa sa nanay ko kasi patay na siya, sa kanila ko ginagawa, pati kay Sister Christy. Kung hindi nga lang ba sila umalis kanina, nandun kami. You see? Siya na nagsabi, huwag ka na pumunta ng Thursday kasi sasama ko si Pastor Arias. O sige po, tama-tama po, may pupuntahan kami. Pumunta po ako sa Toyota Abad Santos kasi bumibili po ako ng ating van para sa church. Hello? Van po, bumili po ako pag na-aprobahan po tayo, nagkakaroon tayo ng Toyota Grandia GL. That is your vehicle. It's not mine, okay? That's a church vehicle na para pag mayroong nangyari sa inyo na maganda, yun ang sasakyan nyo. Pag mayroong pangit na nangyari, malulungkot yun yung sasakyan nyo. May sasakyan naman ho ako eh. You see? Hindi po sa akin yun, para sa church. Okay? At sa inyo po yun, hindi po akin yan. Okay? Kasiyahan ko pong makita na yung simbahan natin nagkakaroon ng mga pag-aari sa kapurihan at karuwalhatian ng Diyos. You see? And I would like to say, hey, ano man ang nakita mo ang pagkukulang ng tatay at nanay mo, Sheila, Cheryl, it is your duty to obey and respect your mom and dad. Pag nalaman kong di nyo nirespeto si Naldi at si Emily, pag nalaman ko lang, pagpapalitin ko pangalan nyo. Don't you ever dare me. Okay? Ayoko nalalaki kayo rito na suwail kayo at salbahe kayo sa magulang nyo. Kasi it will not be well with you. Wala akong nakitang suwail sa magulang, na pabaya sa magulang, na palaaway, na pinagpala. Pangako eh, tama? Ano sabi ng verse number 3 ulit? That it may be well with you, that thou mayest live long on the earth. Ibig sabihin, hahaba buhay mo, pero blessing ka. Meron tao mahaba buhay, pero karma. Ang hirap, am I right? That it may be well with you. Hindi ako nagsabi niyan, Panginoon. Mga parents, kailangan po natin mag-step up. Kailangan po natin punuan ang role ng isang godly parent, ng isang godly authority. Sa book po ni Ted Tripp ng Shepherding a Child's Heart, sabi niya, the problem today is not that kids don't want to receive authority. Hindi po yun ang problema. Parents don't want to take authority. Ayaw nilang kunin yung responsibility. Pastor, ikaw na nga, kausapin mo nga yung anak ko. No! Anak mo yan. Ikaw ang kumausap. Ikaw ang mag-pray. You see? Ikaw yan eh. It's your example. That's why I always say, have a personal victory and a private victory na nakikita ng anak at ng tatay, ng mga bata. Kaya tala, si nanay ko, bigat na pinagdadaanan, pero nakayanan. Gagayahin ko to. May encourage ako dito. Tignan mo yung nanay ko, nakikinig, nagtatake. Tapos pag uwi, ano, natutunan ba natin to? Yun ang kailangan nila. Example sa atin.
Sinasabi ko nga po sa inyo, pumalpak po ako, sumabit ako. Pero I thank God that my two boys choose to love God. Never at one time na nilapastangan ako. Never at one time na minura ako. Never at one time na sinalbahe ko nito mga to. Pinagpapasalamat ko po yun sa Diyos. Okay? Natutuwa po ako. Parents, we must take authority. Kailangan po ng anak nyo ng direction. Kailangan po ng anak nyo ng guidelines. You see? Noong isang gabi, nandun si Carrie, she was administering to me, she was taking good care of my health, and then si Kobe umiiyak. Sabi ni Carrie sa anak niya, "Hey Kobe, parang at home ka sa bahay ni Pastor Di ba I told you you're not supposed to cry outside?" Ilang taon si Kobe? 9 months. Kobe, you're not supposed to cry. This is not your home. Kobe, stop acting. 9 months. Pinagagalitan kasi umiiyak. Sabi ko, Kobe, if you will not stop crying, bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Papaluin talaga kita. Tumahimik naman. You don't baby talk babies. You talk to them as if they were grown up. Kanya sabi ko sa inyo, nasa tiyan pa lang hindi ko nga alam kung lalaki si Jeff o babae nung nasa tiyan Hindi ko alam kung sino ka, pero gusto kong sabihin sa iyo, you are a problem solver, you are a Superman, a Batman, you are not supposed to be something that will be giving a burden. Ikaw yung aking Superman, ikaw yung above not beneath, ikaw yung blessing sa amin. Araw-araw yun. I told them that, hindi ko sabi, sakit na, alam mo, kapal na mukha mo, dito. No, I will not say that. I speak blessing. I speak of who they will be, what they would be. You see? Kailangan po ng bata ng direksyon, kailangan po ng bata ng guidance mula sa mga magulang. Ang problema, maraming mga magulang, hindi willing na kunin yung trabaho na mag-establish ng rules at gawin yan. Gawin po ninyo. Kahit anong palpak natin itapas, sa tulong ng Diyos, makakaya natin yan. You know what I'm saying? Sa tulong ng Diyos, alam mo, nagkamali si mama in the past, nagkamali si daddy. Pero, pag-aralan natin, give me a chance to recover, give me a chance to rebound. Ano po ba ang qualification para ikaw ay makarebound? Hindi ba nagmintis ka ng shoot? Hindi ka na nga nakashoot, di ka pa rumebound. Rumebound ka para sumute ulit. Ganun ang buhay. Okay? Many times we see fathers being indifferent. Fathers na nag-abdicate ng leadership. Fathers na nang-iwan ng family. Kanya yung mga bata tumatakbo sa nanay. Kasi yung tatay, ayaw gampanan yung tungkulin. Kanya huwag ka mag-aasawa kung duwag ka. Huwag kang kukuha ng asawa, natatakbuhan mo, iiwanan mo naman ang asawa. Ayaw mo yung asawa mo magturuno. Katungkulan ng tatay na alagaan ng anak. Katungkulan ng tatay, ito yung gagawin natin, ito yung ayusin natin, ganito yung magmahal sa babae, ito yung pagtrato, tayo yan. Huwag mong ibibigay sa nanay yan, huwag mong ibibigay sa lola, huwag mong ibibigay sa... Ikaw yan. Yun na sinabi ko kay Jeff, kung di mo kaya, huwag ka mag-asawa. Okay? You do that. Nakita mo yung binasa ko gabi na text sa akin ni Francis tungkol sa tatay niya, narin yung testimony. Okay? We need fathers that will say, yes, may pinagdadaanan tayo, pero tatayo tayo sa tulong ng Panginoon. Itatayo natin ito. Sa tingin ba, Richard, kung bumigay ka, kung tumigil ka, hindi mo minahal si Karen, do you think Karen will be okay? No, she will not. But because you took the role of a father, hindi ka nahiya. Tumayo ka. Tinama niyo yung mali. Ngayon, you're happy. May nakakaya sa family. Totoo yun. Hindi natin ikakaila. Pero sa tulong at biyaya Diyos, tatayo tayo. We need to be responsible. We need to be a person that will institute discipline in life. Hindi, tigas ho ng ulo No. Dad, don't shrink back. Wife, don't be forced to assume a place that God did not intend for you to fill. Tatay yan. Now, halimbawa, nawala na si tatay. Dalawa lang naman pwedeng puntahan ni tatay.
sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Okay? Whatever. Pwede kang maging kagaya ni Lois at saka nung nanay ni Timothy. Wala nang tatay eh. Sila ngayon na naging gabay. Kanya si Timothy naging pastor. Kasi walang, biro mo, iniwanan ka na ng asawa mo, ngak-ngak ka pa ng ngak-ngak, himali. Wag. Medyo mahirap ng konti, pero kakayanin kasi may Holy Spirit. May Diyos na gagabay. Okay? Mga tatay, step forward, accept responsibility, rather than transfer it to your wife. Huwag mong ibibigay. Okay? Huwag mong ahayan si nanay. Ikaw yan. Ikaw ang magtuturo. Ikaw magsasabi. Ikaw, kakain na tayo, tigil niyo yung ginagawa niyo. Dito tayo sa kano. Tatay. Kasi, kung hindi mo kaya, huwag ka mag-asawa. Sisirain mo yung design ng Diyos sa family. Kung halimbawa nakapag-asawa ka na, then pray. Kung halimbawa yung asawa mong lalaki hindi ginagampanan, pray. Pray. Gampanan mo. Hayaan mong matuto tayo. Ano sabi ng Proverbs 4:1? Dinggin ng anak ang turo ng ama. Makinig kayo ng upang matuto ng kauna. Diba? Pakinggan nyo ang instruction ng tatay. Tanong ko, tatay, nagbibigay ka ba ng instruction? Verse 2, bibigyan kita ng mabuting aral. Huwag mong pabayaan ang aking kautusan. Verse 3, ako ay anak ng aking ama, malumanay at bugtong sa paningin ng aking ina. Verse 4, tinuruan niya ako. At sinabi niya sa akin, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Alam mo kung bakit natatakot ang mga tatay na magturo? Many dads did not grow up in the homes with fathers who taught them. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po naranasan sabihan ako ng tatay ko. Hindi niya po ako niyakap. Wala akong narinig sa tatay ko, alam mo, I'm proud of you. Tuwing-tuwa, wala pong ganun. Natutunan ko lang ituro ito, lalo na si Pastor Fajardo. Siya po ay doktrina. Alam mo yan, Pastor Yanga, tama? Puro doktrina yan. Wala akong doktrina ang galing. Sabi ko, teka, magiging asawa na ako. Magiging tatay na ako. Hinalungkat ko ho yung Bible. Sabi ko, kailangan gumawa ko ng diskarte dito. Kailangan turuan ko yung magiging asawa ko at magiging anak ko kung anong gagawin. Kanya sinimulan ko po ito. Tinuruan ko sarili ko. Ako po yung lumaki sa isang pamilyang hindi ko naramdaman ng pag-ibig. Hindi ko naramdaman ng kalinga. Hindi ako naturuan. Nagpapasalamat ako may church. Nagpapasalamat ako na kahit si Pastor Fajardo magaling sa doktrina at di nagtuturo ng family, dahil may Word of God, may Holy Spirit, may Bible, nag-isip ako, anong gagawin ko? May pamilya na ako. Kasi, hindi naman nagtuturo si Pastor may Holy Spirit, may Bible. Hinalungkat ko yung ano tungkol sa pamilya. Kanya ang unang-unang ginawa ko, nung ako yung maging pastor 25 years ago, magkaroon tayo ng family conference next year. Ano po yun? Ito yan. Sinimulan ko yun, 25, at nagpatuloy tayo. Wala po akong aral. Wala po kaming devotion sa bahay. Mahjong. Pusoy. You know what I'm saying? Tapos araw-araw ang tatay ko, isang 4 kantos. Siya lang. Kuha mo ako ng alak doon. Tay, huwag mong gagayahin itong ginagawa ko, ha? Huwag kang iinom, ha? Di naman ako sa ito. Pag wala siya, ako umubos tong gin niya. Pag wala siya, ako yung lasing mamaya. Natatay ko, kamusta, Joey? Well po, tay. Ano po hinahanap niyo? Nasaan yung alak dito? Ano po hanapin? Inubos ko na po. Gulpi ko Hanggang namatay siya nung ako po ay 14 years old. Hindi ako nag-aral. Wala akong aral Nagbulakpul po ako. Until
until I got saved. Until I heard the gospel 37 years ago. Garahe, dun sa bangkal, sa tulay. Hindi pa ganito. Okay? Nakikinig na ako, sabi ko. Wala na akong tatay, ito gagawin kong tatay. Hindi naman nagtuturo sa pagiging tatay, puro doktrina. Kanyang galing namin sa doktrina eh. Pero, pinag-aralan ko pa rin kung paano maging mabuting anak. Pinag-aralan ko pa rin, sinikap ko yun, bakit? Wala eh. Wala akong disiplina, wala akong godly conviction. Anong nangyari? I did not learn it until I got saved, until I grow up, until I say, Holy Spirit, tulungan mo po ako. Kanya makikiusap po ako sa inyo. Marahil hindi po kayo lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Pero sa turo at aral ng Diyos, pwede ho tayong bumangon. Marahil hindi mo nakalakihang sin na pinagmamalaki ka ng nanay mo at ng tatay mo. Marahil puro murahan, pwede ho nating ibangon. Pwede tayong bumangon, pwede tating baguhin kasi may Bible. Listen, let's learn on the job. Yung mga bagay na hindi natin natutunan, saliksikin natin. Kanya importante yung sinasabi ni Moreng, o mga Kingsmen, magbasa tayo ng Bible. Basahin, tignan. Bigyan ng pansin kasi hindi ho natin matutunan. Maliban na ating saliksikin. Kanya po mga kapatid, don't give up on succeeding. Do not go back to the way, the things that you were brought up. Huwag mo na balikan yun eh. Tumuloy na tayo. Psst, tuloy lang. Baguhin natin. Magulo na si nanay at tatay eh. Dito na tayo. Dito na tayo. Para yung anak mo dito na, yung apo mo dito na. Hindi na nadadanasin yung kahihiyan, yung kakulitan, yung kasalatan. Kasi pinagpapala tayo. I challenge you, nanay, tatay, fulfill your role as a godly authority in your home. Mahirap po yan, mahirap. Mahirap i-explain ang Bible sa mga bata. Mahirap. Paano nyo ginagawa? Hindi nagpipray ako, Holy Spirit, paano ko papaliwanag kay Jeff? Si Jeff pa naman ang daming tanong. Daddy, ilang ikot pa ng gulong para tumarting tayo? Pati ikot ng gulong para makarating sa pupuntahan, bibilangin mo? Moreng, sagutin mo. Sabitin ni Moreng, Jeff, sagutin mo kapatid mo. Jeff, ba't kinayak, Jeff? Nagugutom na po ako. Huh? Kahit kanin lang po. Look. Moreng, huminto tayo. Gutom na si Jeff. We grew up in that situation. Wala kaming marangyang gamit, wala kaming marangyang bahay. We live in a simple life. We just learn how to live slowly where we are. We start where we are. We use what we've got. Gamitin natin yung wisdom. Gamitin natin yung discernment. At ibigay natin yan. Holy Spirit, tulungan mo ako. Paano ko pangungunahan yan? I-establish mo sa earliest moment ng anak mo na ang Word of God ay totoo. I-establish mo yan. I-establish mo sa utak ng anak mo that their parents will give them instruction that is Bible-based. Anak, ito sabi ng Bible, ha? Hindi sinabi ng tatay ito. Sabi ito ng Bible. Nasa Bible to. Ayan na, basahin natin, ha? Marahil we may be diminishing physically. Remember what I told you last night? Merong isang bata, sabi niya sa nanay niya, Nay, ang ganda ng family album natin na. Sino po itong lalaki sa beach na ang laki ng muscle, ang ganda ng buhok? Tatay mo yan. Sino yung katabi mo kagabi? Na matanda, mataba, at kalbo na? Tatay mo rin yun, tumanda lang. You know what I'm saying? We may be physically diminishing. Maring hindi natin magawa pa yung ginagawa natin dati. Sabi nga nung iba, our narrow waist and broad minds may have switch ways. Dati noon, broad-minded ka. Ngayon hindi na eh. Ang lumayan sa'yo, waist eh, broad na yung waist mo. Tapos naging narrow-minded ka naman. Okay? Yun eh, kasi na-depressed ka. Pero dapat nag-grow tayo spiritually. Yung bang sasabihin natin na araw-araw, wow, may natutunan tayo. Wow! Alam mo, every night, I enjoy working out with Jeff and Jab. I love it. We have fun. We enjoy each other. Pagkatapos na, nadudong kami sa bahay, magkukwentuhan, magtatawanan.
It's simple fun. We should be getting stronger. We should be living more like Jesus. We should be becoming more mature in the Lord. Mga anak, listen. Pagtulungan natin ni tatay at ni nanay na lumalago tayo. Ito ho ang kailangan makita ng mga bata sa kanilang mga nanay at tatay. Ano sabi ng Proverbs 23:22? Dinggin niyo ang inyong mga ama, anak, at huwag niyong hamakin ang inyong ina pag siya'y matanda na. Huwag kong malalaman na meron tayong mga member na kung kailan tumanda ang nanay, bakit? Platong plastic binibigay mo sa nanay mo. Nababasag niya. Matanda na kasi yan eh. Huwag. Huwag mong hayaan na yung nanay mo pag matanda na nilalapas tangan mo. Bible yan. Kahit hindi ka pa nakaramdam ng pagmamahal, kahit ang feeling mo, si ate o si kuya ang love niya. Okay? Sinasabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam kung tunay akong anak. Kasi pag tignan mo si Bernie, si Jenny, si Gay, magkakamukha sila. Ako hindi. Tanggap ko ho yun, na baka ampun ako sila ang tunay. You know what I'm saying? Pero hindi issue yun eh. Ang mahalaga, sila ang kinilala kong magulang. Sila yung ginamit ng Diyos para lumaki ako. Hindi ako para magtampo, hindi ako para magmaktol, hindi ako para magpabaya. And I thank God, nakita ng nanay ko yung pagbabago ko. At nung namatay siya, dito siya binurol. Dumating yung mga kaibigan ko. Dumating si Senator Villar. You see? At binigyan ko siya ng magandang pagtatapos ng buhay niya. Ako natutuwa sa mga pernikol, inaalagaan nyo si nanay. Amen? Dapat ganun. Clive, pinapakita ng nanay mo paano alagaan ng lola mo, ha? Kanya dapat ikaw ang tagapagtanggol, ikaw ang Spider-Man, ikaw ang Superman, ikaw ang Batman sa buhay ng nanay mo. Hayaan mo siya maging Lois Lane na ipagtatanggol mo. Kasi, learn. Ano sabi ng verse number 23? Bumili ka ng katotohanan, huwag mo ipagbili. Oo, karunungan. Turo at pangunawa. Verse number 24. At ang ama ng matuwid ay magagalak ng lubos, and he begetteth a wise child shall have joy of him. Hindi ba napakaganda na pag nakita ka ng tatay mo? Alam mo, hindi ako perfectong tatay, pero tignan mo itong anak ko. Tama ginagawang desisyon. Ang ganda ng pagtrato sa akin. Alam mo, that's priceless. Ang desire natin ay mag-raise tayo ng mga bata na magkakaroon ng righteous heritage na ipagpapatuloy yung family mo. Pag pinagpatuloy ang family mo at nagpatuloy ka, blessing ka ba sa community? Blessing ka ba sa family? Blessing ka ba? A godly authority is critical in reaching that goal. Parents, don't give up. Victor, don't give up. Arman, don't give up. Luis, don't give up. Ronald, don't give up. Wilson, don't give up. Mga tatay, don't give up. Naldi, tuloy lang. Jerome, don't give up. Sofio, don't give up. Joseph, don't give up. Army, don't give up. Louis, don't give up. Do not see it to television. O anak, ito yung Peppa Pig, ay magtuturo sa'yo. Huwag! Huwag mo ibigay sa relative. Huwag mo rin ipasa yan sa church o sa Golden Treasure Baptist Academy. Hindi ko inasahan ng monitor sa super na palakihin ang anak ko. Ako magpapalaksan ako at tutulungan na ako ng mga taga-GTB para matama yung pronunciation. Okay? Para may tama na yung pagbabasa nila ng maayos. Pero yung character and confidence, sa bahay yan. Tony, don't give up. Okay? Huwag mong i-give up. Mga nanay, single parent, don't give up.
Pwedeng tumulong ang Sunday school. Pero tayo ho may primary responsibility. Like it or not, ikaw ang primary authority sa buhay ng iyong anak. Pangalawang bagay na dapat natin makita, parents are to fill the role of a godly example. Tayo ho dapat nagpapakita ng godly example. Hindi enough na sabihin mong, gawin mo yung sinasabi ko, huwag mong gawin yung ginagawa ko. Oo! Alam mo sabihin anak mo, I don't care, Huwag po! Maraming mga parents ang ganyan. Oh, anak ha, huwag mong gagayahin to. Si tatay nagsisiguro, huwag mong gagayahin to, ha? Masama to! Ha? Masama. Masama, tapos hitit ka ng hit-hit. Oh, hindi masama. Hindi maganda to, ha? Hindi maganda to, ha? Huwag kang iinom dito, ha? It's bad to, ha? Ibad pala, ba't nainom ka? Dadali mo sa simbahan. Ibababa mo lang dyan. Tapos, magsimba ka, ha? Kwento mo sa akin, preaching ni pastor. Hala! Hindi ho mag-work yung ganyang klase ng family. We must able to say, follow me as I follow Christ. Ito po yung model na pinakita ng Panginoon. Pero sasabihin ko ha, Michael Neri, wala kang nanay at tatay. James Laureta, wala nanay at tatay mo, mag-isa ka dito. Okay? Pero hindi ibig sabihin, magiging walwal ka sa buhay. Merong church, merong Word of God, merong magabay sa'yo. Hayaan mong makita na kahit wala sila, you choose and make things right. You see? Anong sabi ng Matthew 4:19? At sinabi na sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakayan ng tao. You follow me and I'll make you. Hindi po natin pwedeng expect yung mga anak natin ay mapupunta sa place of victory if we're not experiencing victory. How can you say victory? You're always defeated. How can you say praise God if you're always complaining? Paano mo sila dadalhin sa promised land kung nasa wilderness ka? Paano mo sila dadalhin above the clouds kung nasa under the clouds ka? Paano mo sila sabihin mag-aral kang maigi? Hindi naman tayo nagtatagumpay. Dapat meron tayong private victory. Meron tayong tiwala. Meron tayong nakukuha. One of the primary things that we have to do, sabi nga ni Ephesians 6:4, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. We are the primary role of a godly example. We have to feel the role of a godly authority. Dapat example tayo. Anak, ito yung gagawin natin, ha? Ito, pag sinunod mo to, panalo yan. Kanya sabi ko po sa inyo mga kapatid, natutuwa po ko makita na yung dalawang bugoy-bugoy kong anak, lumaki as a young man, a decent, God-fearing, parent-honoring son. Alam nyo yan, Lisa, lumaki dito si Jeff tsaka si Jeff. Nakita mo ba, Ruby, pagkausap ni Jeff si Dante? Alam mo sinasabi? Alam mo, Sir Dante, sa tuwing naririnig ko yan, na kinakausap ng mga anak ko, yung mga men, alam mo, Sir Arman, Coach, Sir Bonnie, that's how my son addressed this man. Dahil pagka sinabi nila, at narinig ko, na lapastangan ng mga anak ko sa mga preacher, mapapalad ang aabutin nila sa akin. Huwag kong marinig na dinidisrespect mo yung mga preachers ko. They grew up with that. You respect them because they're my alter ego. You respect them because they helped me in the ministry. And they did. Alam mo, Sir Dante, ito po yun eh. Sir Maureen, may respect yan. Pwede sila magsabi, my father is a pastor. Pwede sabihin yun, pero hindi gagawin. Hindi gagawin. Kasi we taught them how to respect. Hindi ho maglalapas tangan yan. Hindi magmamalaki yan. Subukan ni Jeff. Subukan ni Jeff. Okay? They knew that. And I thank God for that. Pinagpapasalamat ko yun. My sons are more talented than me. My sons have been in a wonderful way. Imagine si Jeff ha, nakapunta na ng Egypt.
bago ako. Pinadala na sa Europe, pinadala na sa ibang bansa. Meron siyang Schengen visa. Nakakabalik-balik siya. Pinirepresent niya yung dati, ano yung kumpanya niyo, Case, dati? Yung kumpanya niya na Case, tapos ngayon nasa Oracle sila. You see? They have been in different parts. They have been successful in their field. And yet, they learned how to respect leaders. Because I trained them to be like that. Kasi sa bahay, we don't talk about people. We don't talk about bad people, about what people did bad or what. No. We talk about ideas. We talk about how good God is. We talk about how good and wonderful this world is. Is that our family? Araw-araw yun, nire-remind ko yan. Araw-araw. Hindi ba kayo natutuwa na yung mga bata dito? Ako, alam nila, nagagalit ako sa pulpito, pinagagalitan ko yan. Pero makikita nyo, pagka prayer time, nag-uunahan dito yan. Okay? Pipila dito yan. Magsisiko-siko yan. Kung hindi nga lang ba may pandemic, yayakap yung mga yan. Okay? Alam ni Leah, pag mali siya, pagagalitan ko siya. Pagka si Ayesa, pag mali, pagagalitan ko siya. Si Nenot, ganun din. Listen, I receive a lot of letters coming from kids. You know what they're saying? I am bitter and angry at my parents. I'm struggling. Kasi hindi ko makita yung pagkakaiba ng tatay ko sa public at kung iba sila sa private. Alam mo, tragedy po yan. Kasi po ang family should be a place of safety and a godly example. Hindi mo pwedeng sabihin, anak, maging payapa ka, tapos ikaw galit na galit ka, palaaway ka. Ano sabi ng 2 Timothy 1:5? Okay? Naalala ko, ang pananampalatayang hindi pa kanurin na nasa iyo, Timothy, na unang nakita sa lola mong si Lois, at nakita sa nanay mong si Eunice, at naniniwala kong nasa iyo rin. Hello! Home is where God will be having a story with you. Nakita sa lola, pinasa sa nanay, natikman ni Timothy, ito dapat ang home. Okay? Ang tatay ni Timothy, Greek, hindi po saved. Pero yung nanay at lola, pinalaki siya sa daanan Diyos at nagpakita ng example. Anong nangyari? Naging pastor si Timothy. So, ibig ko sabihin, kahit walang tatay, pag may nanay na may takot, may nanay na nagpapakita, may nanay na magtuturo, ito yung gagawin natin. Kahit single parent ka, even if your spouse is not a believer, you can still give your children a wonderful, godly example. Kasi nakikita sa'yo. Paano mga nunutong magpakumbabayan na ikaw ay palaaway? Narinig ng anak mo yan, nararamdaman nila yan. Nakikita nila kumukulo dugo mo. Mali. Let's be a good example to the kids. Pag nagkamali, apologize. Pag hindi tama, mali ako You see? Importanteng ma-realize natin na yung mga bata, when they become adults, they are still watching your testimony. They are watching you. They are hearing what you're saying. Nararamdaman nila yan eh. Kanya iningatan ko sarili ko sa mga bata. Iningatan ko kahit sakali. There was a time I was so stupid. Sa harap ni Jet, tsaka ni Jap, nakipagsuntukan ako. Sabi ng mga anak ko, "Dad, testimony!" Wala nang testimony! Patay na to! Paka na to! Marinas ko, mali eh. Anak, patawad, hindi ako naging magandang testimony sa inyo. Hindi na ako nagpakita sa kanila, nakipag-away ako. Hindi ko na hinayaan, malaman lang ako'y nakikipag-away. Eh sa akin kasi hindi pwede nga. Suntukan tayo. Kanya na may anak na ako. May pamilya na ako, ano makikita na? Basagulero, palaaway, mainitin ang ulo, enough. I have to surrender to God. I have to say, God, patawarin niyo po ako. Hindi po tama.
Dapat makita ng mga anak natin, paano tayo magde-demonstrate, paano natin binuhubog sa atin na sumunod. Ano sabi ng Philippians 4:9? Yung mga bagay na tunay, tinanggap at narinig, nakita sa akin, ang mga bagay ito'y gawin mo. Tanong, ano nakita ng anak natin sa atin? Ano narinig nila? Ano ang natanggap nila? Pag yun ang ginawa nila, patay buhay, blessing o hindi? Christian home is more than words. It's showing, it's just not telling. Ang mga anak natin, pinanonood tayo, tinitignan nila, ang importante ba sa tatay ko, yun ba yung importante sa Diyos? They need to see the things that of God matters to us more than the things of the world. Tama yung tatay ko, nagtipid, kasi gusto niyang tapusin yung commitment niya. Nakikita ba na sa'yo na ang Diyos ay totoo at vital part ng buhay mo? Kasi pag may problema ka, nagpipray ka. Pag meron kang gustong gawin, tinatama mo. You see? Alam niyo po, gusto kong maunawaan niyo. Okay? Patapos na po tayo. Nung bumagsak yung Shuttle Columbia at nasira, sumabog po yun Meron pong 2 astronauts na mayroong magandang testimony. Si Rick Husband at si Mike Anderson. Pareho po silang saved na nagsisimba sa Texas. Sa kanilang last flight, gumawa sila ng video para sa simbahan nila. At ang video po ay pinalabas. Buhay pa sila, nag-video sila. Sabi ni Rick Husband, yung captain ng Columbia Mission, if I ended up at the end of my life, having been an astronaut, but having sacrificed my family along the way, or get on it with a great regret. Sabi niya, mahirap po maging astronaut Okay? Ang daming nag-a-apply, ako'y napapunta. In spite of we has accomplished. Okay? Sabi niya, if I did not pay attention to my family, I would have missed what really mattered. Bino mo nag-iiyakan sila nung namatay itong 2 ito? Kasi astronaut siya, at the same time, naging godly father siya. Siguro, di ka naman ganun ka-busy. Tama? We need to be a consistent example. We need to tell our kids that authority is important. Mga tatay, mag-ingat po kayo. Baka mamaya narinig ng anak mo na nagkokomento ka ng laban sa gobyerno. Ano sabi ng Romans 13:1? Let every soul be subject to higher powers, for there is no power of God, the powers that be ordained of God. Verse 2, ang sino mang sumasalangsang sa Panginoon ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang nagsasalangsang ay nagsisinat ng katautan ng kanyang sarili. For rules are not terror to good, but to evil. Will thou then be not afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Verse number 4, for he is the minister of God to thee for good. But if thou do not do which evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister and a revenger that execute wrath upon him that doeth evil. Verse 5, wherefore you must need to be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause, pay tribute also, they are ministers of God, attending continually upon this very thing. Verse number 7, render therefore all their duties, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Tanong ko sa iyo, pag sinira mo yung authority sa harap ng anak mo, ano matutunan nila? Di magre-rebelde yan? May mga pagkataong namumuno sa bansa natin, hindi ko gusto. Pero hindi ko parinig sa anak ko. I will always speak well of the authority. Kasi napapakinggan nila ako. Alam mo kung bakit? Pag sinira mo ang authority sa isip ng utak ng anak mo, lahat ng authority madidiminish. Kaya huwag kang magsasalita ng anything wrong against authority. Satan is doing everything para maglagay ng doubts sa isip ng bata about authority. Okay? Kanya nga sa school natin sa GTBA, we ask the parents to support the school. Okay? Kasi ayaw namin na yung mga bata ma-confuse. Okay? Kanya one time, meron ako nakita, isang kasama natin sa church, sabi niya, oh, may buhaya. Sino buhaya? Buhaya!
tinawag yung pulis, pinagalitan ko siya. Respect the uniform. Maaring may lokong pulis pero hindi lahat. At kahit loko yan, respect his uniform. Authority. Mga magulang, tayo po yan. Tayo po ang magtuturo. Tayo po ang gagawa. We need to have foundational roles. Walang pwedeng magturo niyan kung hindi tayo. Itutuloy na lang natin bukas. Okay? Para you will have at least something that you can think and say, Lord, am I fulfilling my role? Am I abdicating my role? Am I giving it to others? Am I doing it? Am I a good, consistent leader to my family? Tinuturuan ko ba yung family ko paano maging maayos? Pakiusap ko lang. Pwede tayong i-restore ng Diyos kahit palpak tayo in the past. I came from a dysfunctional family. I never grew up knowing authority, but praise be to God, my church, bagamat si pastor hindi siya family-oriented, he is more on doctrine, hindi ho napigilan yun para magsaliksik ako. Siya rin na nagturo sa akin para magsaliksik ng Bible, siya rin nagturo sa akin to search the scripture, to study the scripture. Kanya nag-isip ako how to raise my family. Siya rin yun eh. Bakit? I am his member. I am subject to him. And I thank God for that. Siguro kung hindi ako natuto sa church, baka nilaso na ako ng anak ko, baka pinatay na ako ng asawa ko, baka nilapastangan na ako. You see? And I thank God. I have the Word of God. Ladies and gentlemen, I offer to you the Word of God. I offer to you foundational roles. Tayo po ang magtuturo, hindi iba. Pwede po nating i-redeem yan. Pwede tayo matuto. Simulan natin. Start where you are, use what you've got, and watch how God will bless. Shall we all stand up, please? Father, we thank you. Salamat, pagpalain mo kami at pangunahan, bigyan mo kami ng tagumpay. Kayo po nawa ang maluwalhati at may taas, bigyan mo kami ng kahabagan, at tulungan po na magampanan namin ang aming tungkulin. Bilang mga magulang, kaming mga anak, dapat ginagalang namin ang mga magulang. Kaming mga tatay, dapat kami nagtuturo. Kaming mga nanay, tulungan mo kami maging submissive. Tulungan mo kaming gampanan namin ang aming tungkulin. Kayo po nawa ang maluwalhati sa lahat. Samahan mo po kami at alisin mo po ang kayabangan at ang kapaitan. Kung lumaki man po kaming wala po sa Bible ang aming inaral at pinamumuhay, pwede naming matutunan ito. Pwede naming ikapit ang iyong salita. Lord, kahabagan niyo po kami. Salamat po. Well, heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you bring your family to the Lord? Will you be the father and the mom that you need to be? Will you be the kind of son and daughter that you need to be? Will you come to the altar now and say, Lord, I want to be the best for you. Dito po sa altar, God bless you.
will go to your family and pray together as a family. Father, we thank you. May you bless us, help each family to have foundational roles, that we will fill in the godly roles that you want us to have. Hayaan po yung mga tatay at mga nanay, mga anak, na matuto na gampanan yung tungkuling nakaatang sa amin. Wala po pwedeng gumawa niyan maliban sa amin. Salamat po sa mga tatay at nanay nandito. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng tagumpay. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Let's all stand up, please. Let's sing our offering song, and then afterwards we're gonna go in whatever we want to do. Tayo pong lahat dito ngayon. Let's sing our offering song, Live It Right this time. Amen.